Buo pa rin ang pag-asa ng pamilya ni Mary Jane Veloso na makakaligtas ito sa hatol ng kamatayan ng Indonesian government. Ito'y sa pamamagitan ng ikalawang judicial review na nakatakdang ihain ng mga abogado ni Veloso. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Ang pangarap ko ay nakakanta, basta'y maging sa'y salamat. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya ni Mary Jane Veloso na makakaligtas ito sa hatol ng kamatayan sa Indonesia. Sa kabila ito ng schedule na ibinigay ng Indonesian government kay Veloso na nakatakdang i-firing squad sa Biyernes. Marami pong tumutulong sa amin at saka migrante. Talagang lumalakas po yung loob namin na makakaligtas pa yung anak namin. Bukas nakatakdang bumiyahe patungong Indonesia ang ilang miyembro ng National Union of People's Lawyers para makipagkita sa mga pribadong abogado ni Mary Jane. Ito'y upang pag-usapan ng ikalawang judicial review na plano nilang ihain sa gobyerno ng Indonesia. Nakapaloob dito ang mga bagong ebidensya na magpapatunay na si Mary Jane ay isang biktima. That mandates the Indonesian government to protect the victim rather than to penalize the victim. Because after all, the concept is these trafficked persons are victims and they don't know the alleged crimes that they're being set up. Maghahain din anya sila ng reklamo sa Indonesian Police at sa Commission on Human Rights sa Indonesia, kaugnay ng hindi pagbibigay ng tamang due process sa kaso ni Mary Jane, gaya ng hindi pagbibigay sa kanya ng interpreter nang siya'y imbestigahan at litisin. Hihingi rin sila ng tulong sa United Nations Human Rights Council para pigilan ang nakatakdang pagbitay kay Mary Jane. Legal measures will never be enough. Never be enough. That is our rich experience here. It is the pressure, political action. Kasamang magtutungo ng mga abogado sa Indonesia ang mga magulang ni Mary Jane upang makita nila ito ng personal. Pagka nakausap namin siya, tatay, nanay, uuwi pa ako. Kikita pa tayo. Yun ang parating sinasabi niya sa amin. Patuloy namang umaapila kay Pangulong Aquino ang ama ni Mary Jane na tulungan ang kanyang anak na makaligtas sa hatol ng kamatayan. Lalo't nagsilbi rin naman daw siya ng ilang taon sa Hacienda Luisita bilang trabador ng pamilya Cuangco. Mar Gabriel, Eagle News. Samantala, personal na aapila si Vice President Jejomar Binay kay Indonesian President Joko Widodo upang maisalba sa parusang bitay ang Pinay drug courier na si Mary Jane Veloso. Babiyahe si BP Binay patungo ng Indonesia sa Miyerkules, Abril 22 upang dumalo sa Asian African Summit sa bandong na dadaluhan ng mga lider mula sa 29 na bansa. Tatalakayin sa summit ang ukol sa kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng ekonomiya sa gitna ng mga lumulutang na problema sa maraming bahagi ng mundo. Ang 30 anyos na si Veloso ay na-convict sa kasong drug smuggling matapos na madiskubre ng mga otoridad sa kanyang suitcase ang 2.6 kilos na heroin sa Yogyakarta Airport noong Abril 2010.